Check. Welcome po sa Diakonos. This is our Bible study number 17. Glory to God po. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang Christian perspective patungkol sa physical health and concept of stewardship nito. Kahapon po, nakita ko po ang aking kaibigan na si Ezekiel na churchmate ko din po dito. And he is recovering from triple bypass heart surgery. Glory to God po sa kanyang continued recovery. And yung aming conversation led me to reflect on thoughts about physical health from a Christian perspective. May dalawang punto lamang po ang gusto kong ibahagi ngayong araw. Una, bakit kailangan nating pangalagaan ang ating mga katawan? In 1 Corinthians chapter 6 verses 9 to 20, it says, "Do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit, who is in you, whom you have received from God? You are not on your own. You were bought at a price. Therefore, honor God with your bodies." And the second verse po is Romans chapter 12 verse 1. It says, "Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship." Pinapangalagaan natin ang ating mga katawan dahil ito ay templo ng Holy Spirit. Ang sabi, we are not our own. We were bought at a price. And that is the life, death, and resurrection of Jesus Christ. It is honoring God when we take care of our bodies po. At pinapangalagaan din po natin ang ating mga katawan kasi ang sabi sa Romans, we are to offer it as a living sacrifice, to serve others and to do the work God has ordained for us to do. Wag nating hintayin na hindi na natin kayang tumayo bago tayo mag-decide to serve our living God. Second point po, ultimately, we put our trust to God. Maraming tao, lalo yung mga bata pa at malulusog, might feel invincible and disregard their need for God. Maaari nilang masabi na malusog pa ako or malakas pa ako, I don't need God just yet. May kwento ko lang po, meron po akong kaibigan since we were 16 years old. Kasama ko siya sa Sangguniang Kabataan. Sa pagkakilala ko sa kanya, he was always this guy who is into sports and had no vices. Yet recently, he suddenly passed away due to kidney issues. On the outside, he seemed to be perfectly healthy. This situation reminded me why Christians, although we take care of our bodies, ang ating buhay ay tunay na nasa kamay ng Diyos. Ang sabi ng Psalms 33:16 to 17, "No king is saved by the size of his army. No warrior escapes by his great strength. A horse is vain hope for deliverance. Despite all its great strength, it cannot save." Ang sabi din po sa Proverbs 27:1, "Do not boast about tomorrow, for you do not know what a day may bring." So sa dalawang verse na to, it speaks about two things. We can't rely on our strength and we do not know how long this strength will last. It might be here now and gone tomorrow. Importante sa Diyos ang kaligtasan natin. Ang sabi sa 2 Peter chapter 3 verse 9, "Instead, He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance." Buhay ka pa ngayon, hindi dahil matindi ang workout at diet mo. Buhay ka pa ngayon kasi God is patient with you. He wants you to know Him more and have a relationship with you. At umabot ka sa puntong magsisi ka sa mga kasalanan mo. Stay healthy mga kapatid. Engage in regular exercise, eat a balanced diet, and avoid harmful habits. Magbigay ka ng panahon sa pahinga. Seek medical attention when needed and follow through with the treatments. Pero higit sa lahat, ang pinaka number one is, mga kapatid, be spiritually healthy. Read God's Word, do Bible studies like this, and know God more. In conclusion po, Christians take care of their bodies because we acknowledge we are stewards of God's creation. Huwag nating ilagay ang ating tiwala sa katayuan ng ating pisikal na kalusugan. Ngunit, parangalan natin ang ating Diyos sa pamamagitan ng pananatili nito sa abot ng ating makakaya. Sa huli, ang ating pagtitiwala ay nasa Panginoon, acknowledging na ang ating pisikal na kagalingan ay pansamantala lamang. Ngunit ang ating relasyon sa Diyos ay walang hanggan. Let's pray po mga kapatid. Heavenly Father, thank you po for the gift of our bodies. Help us po to be good stewards of our physical health. And may we honor you po in all that we do. Give us wisdom and strength to make healthy choices and to trust in you above all else. In Jesus' name we pray. Amen. Mga kapatid, ang Diyos ay may plano sa atin. Mahal niya tayo at nais niya tayong magkaroon ng buhay na walang hanggan kasama siya. Ngunit lahat tayo ay nagkasala at nahiwalay sa Diyos. Ang kasalanan ay naging hadlang para sa atin upang magkaroon ng malapit na relasyon sa Diyos. Sinabi ng Romans 3:23, "Sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Ngunit dahil sa dakilang pag-ibig, ipinadala ng Diyos ang kanyang anak na si Jesus upang mamatay para sa ating mga kasalanan." Sinabi sa John 3:16, "Sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan." Sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus, tayo ay maaring mapatawad at magkaroon ng bagong buhay. Kailangan lang nating gawin ay
magsisi sa ating mga kasalanan at tanggapin si Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Kung nais mong tanggapin si Jesus sa iyong puso, pwede kang magdasal on your own. Sabihin mo, Panginoong Jesus, inaamin ko na ako'y isang makasalanan. Kailangan kita sa aking buhay. Pinagsisisihan ko ang aking mga kasalanan at humihingi ako ng iyong kapatawaran. Naniniwala ako na namatay ka para sa aking mga kasalanan at muling nabuhay. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Pumasok ka sa aking puso at baguhin mo ako. Salamat po sa iyong pag-ibig at kaligtasan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin. Naway samahan niyo po kami sa araw-araw para sa isang maikling Bible study. Muli, hindi po namin hangad ang kapurihan ng tao sa mundo, yung likes, follows at kung ano paman. Ang hangad namin, kung loloobin ng Panginoon, ay ang i-subscribe ninyo ang gospel ni Jesus Christ. I-follow ninyo ang God's commandment and be more like Christ. Muli, ito po ang diakonos, which means servant. God bless you mga kapatid. I'll catch you in the next video. God willing po.